Once again, kumusta? Nausab kamong tanan, mga isuon o mga kahigalaan ko din na Ginoo nga sa gihapon nga paminaw ning matag adlaw tang programa di Sovereign Grace Hour. Kauban ining inyong higala. Wala to makauban, no? Si Attorney Lemuel tungod kay doon na siya hearing dito sa Kauluhan, dito sa Metro Manila. Doon ay kaso nga iyang gihandle o tuan niya siya sa korte dito. Ato na yung pagtimbaya sa ato nga mga kaigsuunan dinhing dapita sa Asuncion, sa Sagayin, Asuncion, Davao del Norte nga diin. Salamat kayo sa Ginoo nga si Brother Lino, si Lannister Aida tuwa dito, no, yung mga nangaging mga Domingo o to sa mga pagtimbaya dahil sa bagong kinasal, no, kang Dasil o kang Dudong, kabataan nila Brother Lino, Sister Aida, no, si Dasil o ganito mi kasi ako nanggingon gahapon nakatin na silang kasal, no. Wala mi kanana ang mga kaigsunan sa bliyay sa dinhi sa langan ato dining pagtimbaya nila. Wala ta makabisita nining mga nangaging mga adlaw pero itugot sa Ginoo, no, makabisita na po mi dinha. Kumusta sa kang Brother Roldan, Pastor Brother Jimmy Probadora usab, of course, no, and then sa atong mission sab dinhi sa Panabo City o dinhi sa Dalisay Village taon na tang makabisita, of course, ang ato sab nga mission dinhi sa Kalinan, no. Karong ayog mga adlaw na day ug manang adlaw ang ato ang tigom dinhi sa atong mission, no, sa Batumilong, General Santos City, sa tigumana nila ni Pastor Mario Labawan. Dali na matultulan, before sa proper General Santos City kanang bukid diha lagi sa Malungon, paglayon dayon yung Glugsong left side ang matanan mo di astribit ang Batumilong na mahinoy karatula diha, no. Welcome to Batumilong. Sulod mo diha then ngadto sa tuloy-tuloy lang, no, sa barangay, no, siguro pila ba na para man ay sa kilometro rakapin, no, gikan sa highway dihay barangay sa Batumilong, pangutanan mo asang tigumanan nila ni Pastor Mario Labawan. Ugma, kita-kita taninyo. Unya, sa mga makatambong nga mga magwawali, ato lang yung bahin-bahin lagi ng atong oras, no. Sige, ito tas pangaliyo po, pag-timbaya po rin ato, atong makaiksunan din sa New Bohol, usbo na to, no, Brother Katarina Binlot, para sa pagpray sa imo, ha. O maragmato ay ni mga taga New Bohol, sab tambong ni sila hasta ang taga Labo, no. I do not know sa mga taga Batumilo, rather kining ato ang mission din sa Padada o din sa Tanwalang Sulok. Kung panginaot nga kita taninyo ug mga adlaw, no. O sige, ato tas pangliyo po, pagampo, pero ginatos ginoon tanang gimbuhaton. Father in heaven, this time, Lord, ni anasab kami gaduol sa imong mahal nga presensya aron nga una pasalamatan kanamo sa imong padayong kamayo kamatinumanon. I just pray, Father, nga palin imong panalanginan kini mao nga Meridian Ministry. And salamat sa mga taong imong gigamit nagampog nagatabang nini materially, financially. God bless ka, Lord, sa fellowship og mga adlaw. Biyahin na mo ang imong mga pulong nga among tun-an og mga adlaw dili sa mao nga panagtigom, mahan unta imo kining panalangin sa matag usa nga maminaw. Bless Ginoo among makaigsunan bisan pa dinhi sa Surigao City, dinhi sa Kantilan, Brother Kenneth, og sa plano sab namo, Lord, nga maghimo og Bible seminar dinhi dapitas Kidapawan karong sunod buwan. Bless Ginoo kini bisan pa bisita na sab namo dito sa Kalbay. Salamat, Lord, sa imong gugma, sa imong grasya kaluoy. Sa mga kaigsunan namong naas balatian, extend mo, Father God, imong hilinghan. Kung steraning ay magpamati sa lawas, ikaw maghatag sa kaayuhan completely. Even, Lord, sa kang Rachel o usab, Lord, akong pagampo nga tabangan nimo, even sa kang Brother Binlot, kang Brother Dudy, kang Lilian, bisan pa kang Brother
ang Brother James asban ni Ayay og sa kandurang tanan namo nga makaisunan nga Lord extend nimo ang imong mga imong kaayuhan ngadto sila mga balatian. Bless matag usang kapaminaw sa ngalan ni Jesucristo aman among giampon tanan. Amen and amen. Sige, maison atong ipadayon ning paghisgot nato dinhi sa iglesia sa ato ang Ginoong Hesukristo. Apan sa di pa din yan ato ang meditation for today. No, dirita sa balikan nato ning Proverbio kapitulo 14. No, kang attorney level chapter 19 siya kita dire pata sa chapter 14. Kanindot gid maigsoon, no? Mga reminders kini kanato gikas pulong sa Ginoo. Kini bang bersikulo 31. Gaysigot dinhi magud og pagtamay sa magbubuhat. Kinsa ang mga nagatamay sa mga Ginoo, sila nga nagdaog-daog sa mga kabos. Amo na sa verse 31, he that oppresses. Ako lang gi-review ni maigsoon na he that oppresses the poor reproaches his maker. But he that honoreth him hath mercy on the poor. So, nagatahod si Ginoo. Automatic yun maigso, no? Automatic yun na. Basta ang tawag gani, mahadlok siya sa Dios, magtahod siya sa Ginoo, napoy pagtahod siya sa mga binuhat sa Dios. Sama ba niya ng kung usa ka tawo, mahadlok makasalabatok sa Dios, di siya maghimog daotan. Ug mo na giingon sa Proverbio 16, ako rin kaunay ginakutlo ng bersikulo ni 16 verse 6. Hindi ta gining bersikulo ba, no? Iyon din yo, by mercy and truth iniquity is purged, and by the fear of the Lord men depart from evil. Og pinagida sa pagkahadlok ngadto sa Dios ang katawhan magabiya sa paghimog daotan. Automatic yun na ba ng mga bata tudloan gud nga mahadlok sa Ginoo. Kaya once mahadlok gani sa Ginoo, automatic po nang mahadlok na sa ginikanan. Pero tudloan lang mahadlok sa ginikanan, niya dili mahadlok sa Ginoo. Pag abot sa panahon, kanang mga bata ni kadagkuan na kay ang gikadlokan ginikanan ra dili ang Ginoo. Pag abot sa panahon, ang ginikanan na po'y mahadlok sa mga bata. Pero gani o mga bata, katudloan nga mutahod sa ginikanan, mahadlok sa ginikanan, bisan pa, o ang iyang mga ginikanan, matiguang na, mahimog yapon ka ng matinahoron nga mga anak. Wanang Proverbio 22:6, train up a child in the way he should go. And one of the trainings for the children is, masakot ganito, to teach them the fear of the Lord. Tudluan sila sa pagkahadlok sa Ginoo niya. Di po na mahadlok ka kung walay pulong sa Ginoo. Manang kita maginikanan, atog yun, no? Atog yun tudluan mga bata, pagkahadlok diya sa Ginoo. Di abitaws to mga panimalay. Mas may nang magbutang taog mga, na mga sayings, diya sa atong kwarto, dinha sa tuang sala, no? Nabitay sa kami wala miyana pero sa ubang mga balay kada bang the Lord is our silent listener, the unseen guest, the silent listener to every conversation, di ba na yung nana? So nindot kayo ng saying amo adin ning palit ni malo is kini trust in the Lord. Kana Proverbio kapitulo 3 versikulo 5-6. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths. Sige, reminder na nato tanan ha. Maigsoon apil po kong gipahimduman yana. Gapon atong gihisgotan ning kinibang iglesia sa ato ang Ginoong Hesukristo. So, tanan bang pundok pastor iya sa Ginoong iglesia? Si tubag. Ang tubag dili sa kadaghan sa mga pundok higala usa ra gyud iglesia sa Ginoo diha. Usa ra gyud. Kanya, usa to pagkahibalo nga kanang pundok ka iglesia sa Ginoo. Iglesia ni Ginoong Hesukristo.
Maigsoon ni ay mga marka, no, na ay mga ilhanan sa iglesia sa ato ang Ginoong Hesukristo. Hatag na ko niya, actually kaning ato nga a lesson about landmarkism or about church truths. Ato lang yun yung gina-review kanunay. No? Siguro banyo din ha, yung pastor, katagan ko sa imuhang i-discuss. Kabalo na yan. Mas mayo, mas labing mayo yun. No? Nga, kana bang will verse ta sa teaching about sa church truths. So, kinsa gani ang founder sa Iglesia sa Ginoo? Walay lain higala. Mao ning unang marka. No? Ang unang marka sa pagila sa Iglesia sa Kristo mao nga ang founder ani walay lain kundi mismo si Ginoong Hesukristo. Siya ang founder. Nya sa naton mabasa na nga siya ang magtutukod. Niya dinhi sa Matthew 16:18. Gipamulong yun na mismo ni Ginoong Hesukristo. Sa ito iyang giingon, sultihan ko ikaw, nga ikaw mo's Pedro, og ibabaw ni ining bato, paga tukuron ko ang akong iglesia. Very clear. No? Gamit yun ni Christ kanang personal pronoun nga I. Tukuron ko. I will build my church. My church. So, kinsa ang founder? Si Kristo. Lapay laing verse na. O yes, kining Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 18. Timan iyon yung mga versikulo, ha? Una, Matthew 16:18. Ikaduhang teksto is found in the book of Colossians, then chapter 1, verse 18. Yung pa din ni Apostle Paul. He said, and he, kisa nang he diha, that refers to Christ. No? Nagpasabot ka na kang Ginoong Hesukristo. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Klaro, no? O siya, si Kristo daw mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. So, kinsay ulo sa iglesia? Kinsay head? Dili tao higala? Dili manlunda, kundi si Ginoong Hesukristo. He is the head. Siya ang founder. Gawas pa na pa yung bersikulo, Pastor? Actually, daghan yung mga bersikulo. Kaya wala na mahimong uluhan sa pamagang, the chief cornerstone. Wala laing kundi si Ginoong Hesukristo. Ang uluhan sa pamagang na nahimong ang maong gisalikway yung pa ni Apostol Pedro. Yes, Buhat Kapitulo 4, Acts chapter 4. Yung pa niya din ni Peter. Matod pa niya sa verse, suguta sa verse 10. Buhat 4, versikulo 10. I-record yun ni Maison, ha? Aron nga din nato ni malimtan ng mga versikulo, ha? Magpamatuod nga si Kristo ang ulo sa iglesia. Siya ang founder sa iyang church. Nila, matod pa ni Paul din, Acts 4 verse 10. So good. Be it known unto you all, the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand here before you whole. Okay, ang istorya mo gudri ay bakol din yung giayos mga apostoles. May nagkaysa na gayo mga apostol ba? Inya dili si Kristo ang inyong gisalikway, inyong gilansang nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga minatay. Verse 11, yung niya din Acts 4:11. This is the stone which was set at naught of you builders, which become the head of the corner. Kining maong Hesus
mao daw ang bato nga gisalikuay ninyo nga mga magtutukod apan nga nahimo hinuong ulohan sa pamag-ang. Nahimo siyang gitawag nga head of the corner. Yan mo to, verse 12, ingon na si Paul din rather si Peter, walay laing kaluwasan pinagi kang bisan kinsa pangalain, kay wala ay bisan unsa panglain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadtos mga tao nga pinaagi nini maluwas kita. Na si Christ, head of the church and the founder of his church. So dili is Pedro. Dili is Pedro. Ang ngayon ang pagtuo madlagi suban nga si Pedro daw ang ulo sa iglesia. Dili oy. Ya si Pedro dili po tuigon nga sa tanang mga apostoles labaw siya. Dili oy. Mamagaytoy mamagaytoy una-unag sibat sa diyang gidako pang Ginoo si Pedro. So dili po to si Pedro pastor kuan kanang pope, dili pod. Kay si Pedro na batoy asawa. May asawa to si Pedro. Sumapa sa Mateo Kapitulo 8. So, mo ni Magson ang founder sa church, walay lain kundili si Ginoong Hesukristo. Ako niyang lakbitan Magson, atong mabalik na to pag-discuss to ditong programa. Kining mga human founders na nagkadaiyang pundok, di man ni Magson, di man gyud tanan, kay pati madaghanan laging pundok sa tinuhan. Pero ato ning mabalik sa pag-isgutri. So that is the first mark of a New Testament church. Christ is the founder of his church. Si Kristo ang magtutukod. Ikaduha nga marka maigsoon sa iglesia ni Ginoong Hesukristo. So unang marka, si Kristo ang founder. Siya magtutukod. Ikaduha, maigsoon gitukod kini sa insaktong dapit. No? Pastor, dati pa sa magso na niya de ko'y lain pang apasumpay nga verse. No, gawas niya tong Colosas 1:18 o Mateo 16:18. Kini bitong naa sa unang Korinto. Unang Korinto maigsoon nga mention si Apostle Paul din Sige, ablihin niyo palihog ang inyong mga bersikulo. Rather yung mga Biblia sa unang Korinto Kapitulo 3 versikulo 11, no? Sugod ta sa versikulo 10. Paul said, according to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid a foundation, and another buildeth their own, but let every man take heed how he buildeth thereupon. Mo ni pamatngon ni Apostol Paul sa Iglesias Corinto. Ingon niya, saban ako basa, sumala sa grasya sa Dios nga gikahatag kanako, maingon nga usak ka batid nga magtutukod. Ako mao ang nagpahimutang sa patukuranan, og ang laing tao mao ang magatukod babaw nini. Apan magbantay noon ang matag-usa kung unsaon niya sa pagtukod ibabaw niini. Payon nga pagtukod ka na bang pagplastar, pagpahalo na. Taraw ang versikulo 11. Paul said, for other foundation can no man lay than that is laid. Kay wala na daw laing patukuranan nga ikapahamutang pa ni bisan kinsa, gawa sa gikapahamutang na nga mao si Hesukristo. So si Christ maigsoon, siya ang bugtong patukuranan sa iyang iglesia. Sumala pa nininggiingon ni Apostol Paul, siya ang bugtong patukuranan. The rest maigsoon, dili na maligon nga patukuranan. Kabalo kang si Kristo ang nahimong pundasyon sa iglesia. Kay siya ang gitawag og the Rock of Ages, ang bato sa katuigan, sa tanang kapanahunan. Siya ang bato nga
gisalikway sa mga magtutukod at panahimoy noong chief cornerstone. Mato pa dito sa Matthew 16:18 ang atong karon ginakutlo. Pag-ingon ni Christ, ikaw Mos Pedro, og ibabaw nining bato. Upon this rock, I will build my church, and the gates of hell. Bisan pa daw ang ganghaan sa kamatayon. Mo pasabutan na ni Christ, pastor nga, bisan pa ang ganghaan sa kamatayon, dili makabuntog sa iglesia. Kabalo ka, higala, ang church manggod, sa kasaysayan is miagi manggo grabing persecution, grabing pagpanglutos ba? Grabe ang nahiaguman naagian nga persecution, na Jewish persecution, mismo mga Hudyo nag-persecute kanila. Naapay katong mga dagkong panggobyerno kanito sa mapalitan sa Roman government. Nga puhon ang iglesia sa itong Ginoo, pero wag yun na mabuntog maigsoon. Bisan pagani, sa panahon sa Reformation period. Pero wala yun mapukan ang iglesia sa Ginoo tungod kay adunay ni very strong foundation. So, ang unang punto sa pag-ila sa matuod nga iglesia sa Ginoo, maigsoon nga si Christ mao ang founder. Dili si Pedro, dili laing tao higala. Ato ginang ibutang sa atong una kining maong mga bersikulo nga akong gina-mention, karon ang ginabalik-balik tres ng programa. Si Christ ang founder siya nga church. Matthew 16:18, sunod Colosas 1:18, niya karon unang Korinto 3 versikulo 11. Okay. So, klaro na. Nga ang founder sa church, wala ilain, dili tao, kundi si Ginoong Hesukristo. Ikaduha, maigsoon nga marka sa matuod nga iglesia is, ang iglesia ni Ginoong Hesukristo, gitukod kini sa right time of founding. Gitukod kini sa tukmang panahon. Kanusaman, bagayong na ito nga, kanusaman sa ito pa, nakisgot na og adlaw, or pizza, or tuig. Kanusaba, tukuran ni Kristo ang iyahang iglesia, ang iyang church. Kasi may magtutukod, ang pungutan, kanusaan niya tukura. May soon, sa di pa na ko ni hatag ang tubag, pero kabalo ko nga kamo, nahibalo na ini. Apan sa bago pang naminaw, siyempre, pag yun masayod. Now, ni ay mga wrong teachings, sayop nga katudluanan, mahitungod sa panahon sa pagkatukod sa iglesia sa ato ang Ginoong Jesucristo. Na isayop nga mga panghuna-huna, sayop nga mga pagtuo. Masama ni siya. Una, na ay mga nagtuo maigsoon nga ang church sa Ginoong Jesucristo natukod daw sa panahon ni Adan ug ni Iba. Munang dinhi sa Davao sa una, na ato'y usa ka pundok nga gitawag og Adamic Church. Kay kuno ang iglesia nagsugod sa kang Adan ug kang Iba. Pangutana, tama ba to? Nga si Christ nagtukod siyang iglesia sa panahon ni Adan ug ni Iba? Ang tubag, dili. Wala si Christ magpakita sa daang tugon sa iyang pagpakatao niya. Wala siya magpakatao dito sa daang tugon, din na sa bagong tugon. Entonces, wala iglesyang natukod niya dito. So, sa dito, pastor, itong sa panahon ni Adan ug ni Iba, maison, dito iglesia. Kundi pamilya to. Sa to ka family. Ang gitukod sa Dios sa dihang
nakabaton og mga anak ang atong unang mga ginikanan. Pamilya ang gitukod sa Dios. Ginamit ang atong unang mga ginikanan, si Adan ug si Iba. Nagdaghan ang sakop niini. Imagine, sobra 900 ang pangidaron ni Adan kaysa di makabatog dakong pamilya na. Na gani uban maigsoon, di gani kabotog. Di pa gani kabotog sa 60 anyos ang amahan. Ang anak, kapit na 20 kabuok. Nainga na. Sa unang panahon, padaghanay sa unang panahon karon, paggamayay naman ron. Paggamayay na lang. So, wala dito si Christ Maigsoon, pastor, magtukod og iglesia sa Old Testament times. Wala. Ang gitukod sa Ginoo sa panahon ni Adan ug Iba, pamilya, human family, tawhanong pamilya. Dili iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. So, sayop ning pagtuha nga ang church sa Ginoo natukod na sa panahon ni Adan ug ni Iba. So, mali ditong nagtudlo pastor og Adamic Church. Nagaprograma ba ito po sa radyo sa una? Pero nawa pud lagi higala. Wa makalahutay kay sayop ganing doktrina higala, di gyud na mulahutay. So, mauling unang sayop nga pagtuo may tungod sa pagtukod sa iglesia, ha? Natukod daw ang Ginoo og iglesia sa Old Testament times, particularly sa time ni Adan ug ni Iba. Tubag, dili na mao, mali na. Ug maigsoon, sigutan nako ning ikaduha nga sayop nga panghuna-una mahitungod sa pagkatukod sa iglesia sa tong Ginoo. Ug napay katulo. Tulo ni ka mga sayop nga panghuna-una as to the time of the founding of the Church of the Lord Jesus Christ. Tulo ni ka klase nga sayop nga panghuna-una. Ang una, kini, natukod daw sa panahon ni Adan ug ni Iba ang iglesia sa tong Ginoo. Mali na. Sa oras day, hatari pa rin ugma. Salamat kayo ha sa inyong pagpaminaw. Bot mong makadawat og mga walay bayad nga basahon. Text lang sa atong programa 0918-54-84-852. Igala ko, pagkamasayb, akong panginawat nga unta, masinatin mong kaluwasan diha kang Christ. Repent of your sins, nusuli mo masala, nga saligan mo si Kristo, nga manluluwas. Hantod dogma, samang takna, samang estasyon, inyong higalas kahanginan, Andres Atop Jr., o si Attorney Lemuel Atop, manamilit kami mag-aingon ng Diyos, magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat. Sige, maison, atong pagpamalandong sa pulong sa Ginooning takna, atong before that sa bagong topic na to, kumantag hisgot sa reprobation na, pero coming months ato na sabning sublion, no? Kining doctrines of Christ. Sa di pata mo ato maigsoon nining another important subject sa Biblia, which is the death of Christ, kamatayon ni Christ. Maigsoon ato sang pamalandungan kadali ning giingon ni Solomon sa Proverbio kapitulo 11, Proverbs chapter 11. Unya, din na sa versikulo 4. Versikulo 4. Namato pa din ni Solomon. He said, riches profit not in the day of wrath, but righteousness delivereth from death. Ang bandi daw maigsoon, no? Di daw ni makatabang nato panahon sa din ni, no? Panahon sa kapungot. Actually, kung itanaw mo sa next phrase, may soon, gaisuot mo din ni kamatayon, but righteousness delivers from death. So, ang ipasabot aning ang bahandi, dili makatabang sa tao, no? Ang kadato sa tao, dili magapulos adlaw sa kaligot-got. Sa lain nga hubad, dili daw magpulos ang bahandi sa adlaw nga ingon din ang tao hapit nang mamatay. Bitaw tinuod na magsuon. Na-remember na ko itong biyahe mi gikan Kalbay
Kalbay, Sarangani Province, on the way to, Glan, gikan mi sa Jinsan, Glan, unya, padungos Kalbay. Na ami nakauban sa kinan, itulo lagi siya, yun niya, pastor kanang nga maong pansyon. Ang tagiya na sa dako kayo nga kalubinhan din sa Kalbay. No, dako kayo kalubay pila ka hektarya to yung kalubinhan. Unya, sa diyang nasakit ang bana pa to ang asawa. Ningon ang pamilya nga, himo lang yun pag-ayon yun, Dok, ang tanang mahimo para mabuhi ning marag ito, marag bana man to. Himo lang yun tanan mahimo para mabuhi ning kung bana. Matay man yun. Kumbaga ang sige buhat sa tagtungod, ang apil ang ilang kwarta nga panggasto ta dito sa ospital o tambal. Agi apil na paglubong, kauban sa namatay. O ingon ang pamilya, di madali makatabang. O tinuod yun. Di makatabang in the sense kung ang tao mudangat na pud ang may katungod nga mubawi. Manang kita, magsuon, di na to i-focus tanan ha. Tanan itong panikamot, di na to i-focus diya sa mga butang material. Ato yung kanabang tagaag pagtagad ang mga butang espiritual kay mo gani ang mulungtad sa walay katapusan. So tama gani nang giyon ni pastor sa Proverbio 11, tama gyud kayo. Basta sa Biblia higal insakto gina. Sa tingin ni Solomon diya, riches profit not in the day of wrath. Sa lain nga hubad, dili magpulos kanimo ang bandi sa adlaw nga ikaw hapit na mamatay. Apan ang katarong magluwas kanimo gikan sa kamatayon. Tinuod po na. Tinuod yun na. Ang katarong. Na-remember to na kung nasulti mo to na ko diri sa atong programa. Dugay na. Ibang rin sa may utay bulawan, beringot ba na, diwalo-walo, beringot asan napita ni sa Davao de Oro area, del Norte area. Nga diin, kanabang gapangutkot mita o bulawan. Dili tong treasure hunting madadalag mapa, ang itatos kanabang ipanglubong doon sa pon, hindi na mao. Kanag yung gakotkot na, gatanil ba? Gatanil. Itong istorya ba nga, na dito yung usa ka, siguro sa dalas kalisod, na yung usa ka magtutuo dito, Christian nga, ni Apil Pog Pangutkot, narabaho ba? Mawala na, nga, kabaw ka kining, magsagol ang tao magso na yung mga buyagunon diha. Sa dito sila sa tunnel magso, samtang nangutkot sila ni singgit gikas taas nga, time na, paniud to na. So, nanggawas sila. Nanggawas. Sige, maniud to na. Karon magsoon, di naman kaya lang sa motsaka taas, kailaw mga ilang kanabang agikot-kutan. So, ang ilang mga balon ilang gadalat sa ilalom. So, dito rin sila mga time, paniod to. So, siyempre, expected mo lang basta kita, pasalamat sige naman po, magyod. So, kanayo sa dito ka magtotoo, gusto nga, nagampo siya, iyang gibukad iyang balon, kanon og sudan, so, gapray siya. Kauban, ang iyang makaban, nga una. So, sa nag-ampo siya, pag ingon niya, in Jesus' name, Amen. Masya pasalamat. Pag tanaw niya sa iyong sudan, magsuon. Nawa ang iyong sudan ba? Doon na itong isang sudan na ito. Basta kayo nawa yung sudan niya. Nagtinudluan niya ito yung mga kauban niya. Si ko ano mo, nagkuha ko. Ala po siya, kaya sawa naman. Sa iyang gibuhat, saka na siya sa taas. Saka siya, gawa siya sa tunnel. Aron nga mapalit og sudan. Pag gawas yun niya maisuon, wa pa siya kabot sindahan, nailinog. Pag linog na, katong mga timber nga babag sa yuta, no? Kanang gipugong ba? Nang bali to, o resulta, katong ilang tunnel nga sudlan, lusmo. O katong iyang makauban nga matay. Siya,
Kaya gikuha mo yung sudan, naluwas siya gikan siyang sudan, nga gikawat. Ang point diya may soon ba, no? Ang pagkinabuhing tarong na agi kapuslanan. So, katugi, alaw po to si Ginoo nga mawa itong iyang makawa, itong gitugot ba? No? Marapog si Joseph. Marapog si Joseph ba nga gibaligya siya sa iyang maigsoon dito sa Ehipto. Aron di ay nga maluwas ang ilahang kaliwatan gikan sa umabot nga dakong kagutom dito sa Middle East sa unang panahon, Old Testament times. Mao na maigsoon mo ng kining bersikulo, ha? Tama yun eh. Sa second phrase, yung dinhing, but righteousness delivereth from death. So, kita gitudloan kita nga magtinarong yun, ha? Sa ato ang mga tuitions, sa ato ang mga pangunahuna, sa ato ang mga pagpanulti. Tarong yun, aron nga ang pabor sa ginunian nato. Luwason ta gikan sa, unas na gikan sa hampak sa Ginoo. Kaya kung magbinuang-buang ta, bisan pang mga anak ta sa Ginoo, kastiguhon man yun niya ang mga katawhan niya nga dili magtarong. On the other hand, kung magtinarong po ta, ang blessing na agad po. Saad yun sa Biblia. Sige, magsoon. Tas-tas niya ito ang reminders kanatong tanan, no? Pahimdom. Tawag-tawag guys, kung magsoon nining doctrine of reprobation nga doon na gano'n yung mga taong sinalikway. So, anita magsoon sa kaysa doctrines of grace, no? Sa acronym nga TULIP, nga ang T that stands for total depravity, di ba? Ang tanang tao makasala daw tan. O ang U, pasabot ka ng unconditional election. Mana nga na tackle na isgutan nato ning reprobation, doctrine of reprobation, because of the Bible doctrine of election. Kaya kung na ay gipili, naapoy wala mapili. Kabaligtaran sa pagpili, naiwa mapili na mo niya mga reprobates. Okay, so mo nang sa ikaduhang punto sa doktrina sa grasya, unconditional election, ug masulod din ang reprobation. Now, dito sa ikatulong litera sa kanina ang acronym nga TULIP, L. Ang sa ganun L? L stands for Limited Atonement. Ang uban na naman iso gitawag nila na og special redemption or particular redemption. Ang uban mo gamit sa TULIP, word acronym nga TULIP. Ang uban mo isoon TOSEC, total depravity, unconditional election. Ang S is special redemption. Ang E, saan ang E? Efficacious calling. Kana bang effective calling. Hindi yun mapabagan. Sa I na, that is irresistible grace. O gang C, sa TOSEC. C is, C stands for conservation of the elect. Mag-conserve, pag-preserve. Okay, so, niyata mag-ison, sugod karong gutlo, At usab nga isgutan ang doctrine of redemption, or kining death ni Christ, kamatayon sa tungkol ni Kristo. Then, ang atong focus, sindro ito mag-ison sa daang tugon, particularly ang gospel nga gishare ni Philip ngadto sa eunuch. Ang eunuko nga giwalihan ni Filipi may soon nga naa sa Acts chapter 8. Ato ang karon is ang Isaiah 53. Pero ato sang isgutan kadali ang Acts chapter 8 nga ang Ginoo nagsugo kang Filipi nga mosakay niya tong karuwahi nga gisakyan sa usa ka eunuko gikan nagsimba sa Jerusalem. Unisuito Ethiopia. Giingnan sa Ginoo
ang si Felipe nga sakay ng karuwahi karumata. Unya, sa diyang sakay siya, nadunggan niya. Yung pa din sa versikulo 30. Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah. The prophet Isaiah and said, understandest thou what thou readest? Sabot ka ba si mong gibasa? Yun niya, saan ako pagpagkasabot gawas kung doon ay magtudlo na ko. Yang dapit si Felipe nga musakay o mo tapad paglingkod kaniya. The place of the scripture that's in verse 32, which he read was this: he was led as a sheep to the slaughter, and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth. In his humiliation, his judgment was taken away. And who shall declare his generation? For his life is taken from the earth. Nangutana ang Eunuko, pwede. Siya may gibasabot din sa propeta. Siya ba iyang kagulingon or laing tao? Then Philip opened his mouth, verse 35, and began at the same scripture and preached unto him Jesus. Sa Cebuano nga Biblia, ingon din na, may bungat siya sa iyang baba si Felipe 53. Mo itong ay Old Testament books, pastor, sa time sa mga apostoles. Oh yes, mga itong mo ito ilang ginatuna, ginabasa. Kaya kaning New Testament may son books. Wala pa manima kompleto. Nakompleto lang ni siya after John the Beloved wrote the book of Revelation. Manay pagkahumanan ng whole Bible. So katong gibasa sa Eunuko nga scripture mo tong sa Isaiah 53 nga naghisgot mahitungod kang Christ. Ug maigsuon mo ato ta dito sa Isaiah 53 ato ning usisahon tunan kay kini nga mao nga bahin sa Biblia. Dito ra ni maglibot-libot sa Israel sa Old Testament times. Mga Gentiles, mga hintil. Wala ni mawalis ilaha. O sugod karon mo ni ato ang tukion. Book of Isaiah chapter 53. Sige. Ato limigsoon kay nabutan naman yung mga chapters bitaw, kapitulo. Pero originally, ang Biblia maigsoon, wala man yung mga chapters kay sulat ba yan eh. So, there is Isaiah, instead of having it Isaiah 53, so na ito maigsoon pagbasa ang versikulo 13 sa 52. Muna siya actually ang context. Dili sa verse 53:1 magsugod ko dili sa Isaiah chapter 52 and then verse 13. Matod pa din. Behold, my servant shall deal prudently. He shall be exalted and extolled and be very high. As many were astonished at thee, his visage was marred more than any man, and his form more than the sons of men. So shall he sprinkle many nations. The king shall shut their mouths at him. For that which had not been told them shall they see, and that which they had not heard shall they consider. Muna ang Isaiah 52, versikulo 13. Gisulti din sa Diyos maigsoon, gitawag niya ang Ginoo sa Kristo nga servant. Behold, my servant, tanawa. Yung din niya, no? Aniya karon ang akong ulipon, ang akong alagad. Magahimo sa pagkabuutan. Ang pagkaubad rin maigsoon sa prudently. Pagkabuutan actually. Ako nang gitanaw sa dictionary ba, ang word nga prudent, dili na ingon nga kung sa Cebuano pabuutan, kung dili maalamon. Maalamon. Kay ang definition sa word nga, gikuha ka ng word nga prudent sa word nga prudence, sa noun nga prudence, which means kana bang
dunay sa iyang pagkamaalamon, naga-consider siya sa umaabot ng mga panghitabo. Muna, no? Na sa Book of Proverbs. Ang taong prudent, biatong tanong kadali. Balikan na ito ni Maxon, ha? So, sugod na ta sa pag-isgod sa Isaias 53, pero gisog na ito pagbasa, 52, versikulo 13. Ako sang kutloong kadali, kining word niya. Dahil sa Proverbs, Maxon, word niya, prudent. Proverbs chapter 14, I believe, 14, unya, verse 15. Proverbs 14, verse 15. The simple believeth every word, but the prudent man looketh well to his going. Maigsoon, sugutan ako ni more ugma. Matay oras. Kining word nga prudent din ato ning sugutan kadali. Nasa Proverbs pero sa detalye ni dito ta sa Isaias 52 sugod versikulo 13 unya all the way sa chapter 53 sa Isaiah. Higala tingali ikaw karon nga naminaw ning ato nga programa. Wala pa nimo masinati ang salvation. Always remember, ang kaluwasan baya sa tao nalang ka Christ. Kung pagka-masave, then repent of your sins and trust Him. Saligi siya, si Hesus Kristo. Siya lang higalagod ang bugtong magkatag ni mas kaluwasan. Walay lain, dili pundok, dili ato ang paningkamot ni pagbantay sa kasuguan, or bautismo, or bunyag, dili gyud ana. Salvation is through the Lord Jesus Christ. Repent and trust Him as your Lord and Savior. Hantod ugma sa samang takna o sa samang istasyon, inyong higalas kahanginan, Andres Atob Jr. Manabilit, magaingon ang Diyos, panalangin kanatong tanan. Daghang Okay, salamat sa Ginoo, mga kaigsunan. Ining takna sa sayok sa kabuntagon, sa makausa. Ato anasab na paminawan ang pulong sa Dios, pinagi sa iyahang lagad si Pastor Andres Atop sa first portion at the same time sa second portion. Sumala sa ilang nasabutan ni Attorney Lemuel, busy kay Tos Manila, plus nakahimo sa pag-deliver ka nato sa first portion. Okay, salamat sa Ginoo sa iyahang mga pagdasig ka nato diha sa mga pulong. And at the same time, pakaon na sab nato sa mga pulong sa Dios ang atong mga espiritu. Managingon na Ginoong Kristo, ang tao dili mabuhi pinagi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Okay, ako ang pagtimbaya o usa ka maayong kabuntagon sa matag usa ka nato. Ini takna sa mga naminaw kutob sa madangtan ni itong programa. Whatever time nga niabot ni Simoha, igala, igsoon, ako mga pagtimbaya nga na kanimo. Ang Diyos magapanalangin sa kanatong tanan. Okay, ako ang pag-acknowledge o pag-shoutout sa mga kaigsunan nga nakahimo sa pagpaminaw din sa itong live. Una din si Sister Aida Valentin Madrillo. Taga Kuane, Kitubod Libungan, Cotabato. Si Pastor John Valentin, pastor sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church, diya sa Kitubod Libungan, Cotabato again. Si Brother Christopher Tanduyan Kalipsan, diya sa Tanwalang Sulop. O si Sister Tiding Ocularis Makiling Casanova. Matod pa siyang mensahe, mayong buntag, Pastor John Atop Jr., Brother Attorney Lemuel Atop o John Ruben. Okay. Matod pa din kaya salamat sa pulong sa iyang mga salamat sa pulong sa Diyos sa iyang mga salamat sa Diyos sa iyang mga pulong espirituhanon.
Okay, siya ang himaya. Amen. Okay. Dinhi kay Brajan Bert Riobal sa Kapatagan, Digos City. Kay Brother Bernaldo Pisanya sa Bislig City. Bislig City sa Surigao del Sur. Sister Nancy Atanoso, minausab. Dinhi kay Sister Lane V. Bakaling, dadapitan ni sa may Luzon, minausab. Salamat sa Ginoo. Ining laing adlaw na sab. Okay, aron ng adlaw, di ta malimot ha sa pagpanugyan sa tuang kinabuhi. Diha gyud sa tuang kamot sa tumbuhi nga Dios. Mga lakaw, plano, mga gibuhaton nato ni adlaw nga unta proteksyonan tas Ginoo sa tuang mga dalan nga pagagian, bisan pa ang mga sakyanan nga atong pagasakyan ug mahimong malampuson ang atong mga tinguha nini adlaw uban sa kaloy sa Ginoo alas pagpaningkamot usab sa tuang pamilya. Okay, mga kaigsunan, sa sangtod sa sunod nga panahon ug gigayon dungdungog sabtan ini atong kinaham kayong programa matag buntag. Salamat sa Ginoo sab nga nakahimo sab ta sa hinahinay pag-aginod sa pag-live. Okay, salamat sa Ginoo. Okay, dalaygon ang Dios og maayong buntag once again sa matag-usan nato.